Dapat ba tayong maging mapanuri? Hindi ba ang sabi ng Biblia, huwag tayong huhusga? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez. Ako naman po si Pastor Erwin Amador. Pastor Erwin, tuwing Enero ay ipinagdiriwang sa ating bansa ang tinatawag na National Bible Month. Mhm. At kapag last Sunday of the month ng January ay National Bible Day. Mhm. Kaya nagpapasalamat tayo na ito ay naging batas hindi dahil sa kumbaga may favoritism ang ating pamahalaan sa isang relihiyon. Subalit, kinikilala lamang ang sinasabing contribution ng Biblia sa ating lipunan. Ayan, tunay nga na tayo nagpapasalamat dyan. At syempre, kumbaga, kahit papaano ay nagiging aware, di ba, ang ating mamamayan sa Biblia. Kahit ba sabihin nating once, itong Enero lamang ipinagdidiwang, at least ay nabibigyang pansin, di ba, o magiging aware ang ating mga kababayan sa Biblia. Di ba nga, sa pera natin nakalagay, mapalad ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Yun ay galing po sa Biblia at gusto natin na maging, kumbaga ay maging Diyos natin. Ang totoong Panginoon ay matatagpuan natin ito sa Biblia. At syempre ang ating marami tayong makikita naman sa Biblia. Sabi nga una, syempre yung kaligtasan at kung paano rin naman yung tamang pamumuhay, 'di ba, nang naaayon sa kalooban ng ating Panginoon ay matatagpuan natin sa kaniyang salita o sa Biblia. Pastor Erwin, merong balita na tayo nabasa nung pinag-uusapan natin itong ating magiging paksa tungkol sa nangyari sa isang church sa Amerika. Ito nga ay binalita ito ng ABS-CBN, 'di ba, sa kanilang website sa news.abscbn.com. Ang sabi nga dito, let me just read this quote. A US pastor who sold a worthless cryptocurrency to his flock and pocketed $1.3 million using some of it to remodel his house has insisted he was only doing what God told him. Ayun ang problema. At itong pastor nito, inamin niya rin na wala siyang karanasan or experience dito nga sa cryptocurrency. So maaring naloko din siya and then ibinenta niya naman. Ang sabi nga dito sa report ng ABS-CBN, worthless, di ba? Subalit nakakuha siya ng $1.3 million and sadly, yun ang sinasabi niya, iyan ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon to raise up that amount and then ayun nga, ang problema, ginamit niya to remodel his house and according dito nga sa report ay mukhang ginamit din nila yung fund sa mga luxury items. Isa nga dito, bumili pa ng isang sasakyan, di ba, na mamahalin, jewelries, at yun ang naging problema. At alam mo naman, Pastor Eric, nalulungkot tayo pag may mga ganitong balita. Lalo na, idiniin a US pastor, di ba? Siyempre, parang kumbaga, siyempre, 'di ba, parang nababahiran din tayo niyan Lahat ng mga nagpapastor, 'di ba, ay nababahiran na akala ganyan lahat, 'di ba? At yung masakit dito ay ginamit pa ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante ngayon na sa ating mga miyembro ay maging mapanuri po tayo, 'di ba? Hindi naman namin po sinasabi na ang pastor lang ang may karapatang magbasa ng Biblia. Napaka-importante po ng Biblia para ma-discern natin. Tama ba yung sinasabi ng isang pastor? Di ba, na kapag nagsabi siya na ito ang sinasabi ng Panginoon sa akin, di ba, na mag-raise up ng X amount of money. Ayan, tapos wala ba tayong naniniwala ako na kung tayo ay magiging babad sa salita ng Diyos, rooted in God's Word, ay magkakaroon tayo ng discernment. Malalaman natin tama pa ba ang sinasabi
ng ating mga napapakinggan. Diba? Hindi lang naman sa hindi lang naman sa church, maging sa mga social media. Alam mo, nakalulungkot kasi palaging nagkakaroon ng mga ganyang mga financial scandals Mhm. pagdating sa mga churches. Subalit, meron at meron pa ring naluloko. Mhm. Diyan natin nakikita yung kakulangan ng tinatawag na discernment o pagiging mapanuri. Mhm. Actually, meron din post yung isang kaibigan natin, si Prof. Doreen Alcoran Benavides, Mhm. no, sa Facebook. At ang sabi niya ito, dito naman ay napaka-subtle ng kakulangan sa discernment. Kasi may mga tao nag-aakala na dahil sa maraming alam sa theology, discerning na. Mhm. Diba? Sabi niya rito, has anybody else noticed that many young people are becoming so passionate about studying theology? Diba? But seem to diminish and altogether ignore the importance of sound biblical interpretation or hermeneutics. They glorify their favorite theologians, but they could not even explain from the text how the arguments are tailored. Many of them will be surprised to discover that many of these theologians that they glorify are out of context, doing eisegesis, and some are dead wrong. Yes, Yan. wrong. These young men and women are even ready to fight and demonize anyone who disagrees with their favorite theologians, thinking that their pet theologians are infallible and that all truths should only emanate from them and them alone. Oh, and they are more knowledgeable about their pet theologians more than the writers of the Bible. Dito napaka-subtle nung pangangailangan sa discernment o pagiging mapanuri, kasi nga naman ay theology. So kapag ikaw ay maraming alam sa theology, ina-assume na ikaw ay isang mapanuri o discerning na mananampalataya. Subalit hindi necessarily na dahil marami kang alam sa theology, discerning ka na. Kasi pwedeng lunok ka lang ng lunok tanggap ka lang ng tanggap Pagkatapos ay hindi mo na sinusuri dahil kumbaga yan ay favorite theologian mo. At pwede nating sabihin, may track record na yung tagapagturo na yan. Kaya kumbaga, dahil ilang pagkakataon mo ng sinuri at nakikita mo na mukhang biblical yung tinuturo, kaya kumbaga, you let your guard down. Hindi mo na alam na posible ng isang tao ay magbago o magkamali sa kanyang mga itinuturo. Kanina nga 'di ba meron tayong usapan sa chat 'di ba Pastor Eric at may pinakita kang meme, although syempre hindi ko naman nabasa kung talagang sinabi nung theologian na 'yan, pero it seems na yung theologian na 'yan na nag-quote ay na-quote ay parang siya na yung nagdidikta kung ano yung kasalanan at hindi. 'Di ba, na parang kapag ka nga kasi kaya yan favorite theologian mo, baka i-repost mo ng i-repost, 'di ba? Ang nangyayari noon, teka muna, mukhang yung sinabi ay hindi naman kasalanan, 'di ba? Siya na lang yung nagsasabi na kasalanan 'yon. Pero sa Bible hindi naman, 'di ba? So baka maging mauwi tayo doon na sa sobrang sa theology naman, 'di ba? Dahil lang sa pagbabasa natin ng specific man ng mga authors ay para bang yun na ang Biblia. Alalahanin natin magkaiba, 'di ba? Itong mga theology books na ating binabasa at ang Biblia. Naalala ko may isang kaibigan ako na masyadong, tabagin na nating panatiko with all due respect, pagdating sa paborito niyang Bible teacher. And ako, marami rin ako natutunan doon sa Bible teacher na yun. Kaya lang, ang sinasabi niya, alam daw niya na may mali. Kahit paano may mali, dahil wala namang infallible o walang mali sa itinuturo. Subalit, hindi lang daw niya alam kung saan. Kaya yun ang malungkot. Saan, diba? Kaya parang pag ngayon, kumontra ka doon, ikaw ang mali, hindi yung mali, Bible teacher.
Kaya importante talaga na alam natin ang salita ng Diyos, 'di ba? Para alam natin kung ano yung mali, 'di ba? Kung ngayon ang terminology diyan, yung red flag, 'di ba? Ano ba yung ano yung nagre-raise ng red flag doon sa sinabi or doon sa isinulat, 'di ba? Hindi yung alam ko lang something is wrong pero hindi ko matukoy eh. Kasi para matukoy mo yan, you need to study the Word of God. Balik muna tayo sa original source. Hindi natin sinasabi na wag magbasa. Diba? O wag mag-rely sa mga Bible teachers. Ayan, obviously naman, 'di ba? Sa likuran ko, 'di ba? Ayan, may mga books diyan. Ako din. So, nagbabasa tayo. Hindi natin sinasabing wag magbasa, pero sinasabi lang natin na syempre babalik tayo doon sa source, 'di ba, ng nitong mga authors na ito. At sila din naman pinapaliwanag lang nila yung Bible. So, every time na magko-quote sila sa kanilang paliwanag, pwede naman natin balikan yung mga tawag natin doon cross-reference. Naglalagay ang mga yan, di ba? Tinitingnan din natin na yun ba talaga yung sinasabi nung Bible verses na inilalagay nila. Actually, meron nga sa akin nagtanong naglista lang ng mga verses. Sabi ko, inaral mo bang mabuti? Hindi dahil sinabi nila na itong verse na ito ay nagtuturo ng ganito, yun na nga talaga yung sinasabi ng verse. Kumbaga, ang tawag doon, begging the question Ina-assume mo na yung premise. At dahil doon, kumbaga ay iniisip mo, malinaw na yung argumento mo. No? Parang inassume mo na yung kanyang sinabi ay totoo without first checking. At lahat na ng kasunod na sasabihin niya ay totoo na. Mahirap yung ganong approach. Kasi sabi nga nung sa meme, pag hindi daw natin binasa yung theologian na to, nagkakasala tayo. Ba, matindi, no? Pero pagbabasa na, wala namang binanggit ang Bible. Ni hindi syempre kilala yan doon ng mga authors ng Bible pa. Kung sino man yung theologian na yan, di ba? Hindi yan kilala noon. Dahil I think, mga 5th century or 4th century yan. So, malayo siya, di ba? Hindi siya kilala. Tapos magiging siya na yung batayan. Kailangan basahin mo yung mga works niya. Para ngayon hindi ka nagkakasala. Paano kung isa kang Kristiyano na hindi mo nga nadinig yung pangalan niyan, 'di ba? Ang alam mo lang yung syempre, obviously sa Bible, so nagkakasala ka ba noon? Yun yung sinasabi ko na medyo minsan excessive 'di ba? Sabi ko nga rhetorics, 'di ba? Parang magagaling put into yung mga phrases. Magaling lang magpaliwanag. Diba? Galing, 'di ba? Pero minsan baka nasosobrahan din. O walang batayan yung paliwanag. Ayan, mag-ingat din naman. Again, ulit natin, hindi naman masama na siyempre makinig, magbasa ng mga commentaries kasi ang sabi ng Biblia, di ba, ibinigay ng Panginoon ang mga pastor teachers to equip the saints. At ang kumbaga ang exposure sa pastor teacher, hindi lang yung kapag Sunday narinig mo mangaral yung pastor mo, kundi kumbaga hindi lang naman limited doon yung mga sinulat ng mga Bible teachers na to, ng mga scholars, yan ay bahagi ng pag-equip din sa saints. Kaya lang, kinakailangan talaga tayo ay maging mapanuri. Diba? Tayo ay maging discerning. Kaya lang, pastor, sinasabi kasi sa Bible, judge not. Diba? Yun ang sabi yun ang sinabi sa Matthew chapter 7. Huwag kang huhusga. So, bakit daw tayo magiging mapanuri? Yan. So, ngayon, ang importante ngayon, bago tayo makinig, di ba, doon sa sinasabing wag huhusga, at the same time, yung binanggit mo rin, kailangan din mapanuri tayo. Yan yung tinatawag nating context. Kanina may nabanggit ka nga doon sa naisulat nga ni Prof. Dorin. Bumanggit siya ng isang salita, di ba, na eisegesis, di ba? Yung iba nga sabi, I see Jesus daw yun Hindi, I see Jesus yan. Ang ibig pong sabihin yan, ikaw yung nagbibigay ng pakahulugan doon sa Biblia. Diba? Ipinapasok mo yung gusto mong maging explanation. Parang ganon. You're reading into the text. Ayan, reading into the text. Ang dapat ginagawa natin ay yung salitang exegesis, out of the text. You're drawing out of the text the meaning. Lumalabas siya. Kumbaga, hinahayaan natin yung Biblia yung magbigay ng explanation o yung totoong meaning, pakahulugan. Ano yung gusto niyang sabihin. Hindi yung tayo magbibigay ng pakahulugan dun sa mga sinasabi dun sa Biblia. So, kaya importante ngayon yung mga bagay na yan
Pastor Eric, at yan yung context, di ba? So ano ba yung judge not na binabanggit sa Matthew, at ito rin namang maging mapanuri, test everything, sabi naman ni Paul, di ba, sa Thessalonians. Ano ba itong, ano yung konteksto? So kailangan kasi malaman nating maigi para sa gayon tumama yung lesson at tumama yung application. Well, Dahil yung pong judge not, hindi naman sa lahat yun, di ba? Oo. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, judge not, wag huhusga. Kailangan, siguro, tignan natin yung konteksto muna. Well, basahin ko ang Matthew chapter 7. Sabi rito, judge not that you be not judged. Tapos, yun na yun, hindi na babasahin yung mga kadugtong eh. Basahin ko, for with the judgment you pronounce, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Fair enough. Kung husga ka, talagang maging handa kang husgahan. Diba? Kung magiging mapanuri ka, maging handa kang masuri ka. At ang sabi rito, ito, why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when there is the log in your own eye? You hypocrite! First, take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. So, ang sabi rito, ang ipinagbabawal ay hindi yung judging per se, kundi yung paghatol o paghusga. Hindi per se, yun ang pinagbabawal. Hindi yung porke naghusga ka, nagkasala ka na. Hindi porke humatol ka, nagkasala ka na. Ang clue doon, yung sinabi ni Christ, you hypocrite. So, ang pinagbabawal dito, hypocritical judgment. Na suriin mo muna yung sarili mo bago ka sumuri sa iba. Take note na after you have taken the log out of your own eye, then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. So, tatanggalin mo pa rin yung buwing. Ikaw muna, suriin mo rin muna yung sarili mo. Kasi baka mamaya yung hinuhusga mo, ginagawa mo rin naman. Kumbaga, tingnan mo muna yung sarili mo, then, of course, sabi doon, you can take the speck out of your brother's eye. Ibig sabihin, pwede mo rin namang sabihin na, di ba? Kumbaga, tingnan mo muna yung sarili. Ang problema kasi nga, yung mga hypocrite ang parang sila walang kasalanan. Ang palaging may kasalanan ay yung kapwa nila. Di ba? Yan yung mga hypocrite. Para bang wala silang ginagawa. Ang gusto lang ng ating Panginoon dito, tingnan mo muna yung sarili mo. Suriin mo rin muna yung sarili mo. Then, tsaka mo ngayon tumulong ka ngayon sa kapwa mo. So, hindi pinagbabawal per se yung paghatol. Kundi yung paghatol na para bang ikaw ay nagmamalinis at para bang hindi ka nagkakamali. Sa pagkakaalala ko, Pastor Eric, meron yan sa John. I think John chapter 7, yung paghatol naman dapat we judge righteously. Yan. Kaya kailangan, suriin mo muna yung sarili mo. Di ba? Para ngayon tumama yung pagbibigay ng judgment sa isang bagay. Kailangan tingnan mo muna yung sarili mo. So, hindi pinagbabawal ang pagiging mapanuri. At yun nga yung sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 19 to 22. Do not quench the spirit. Do not despise prophecies, but test everything. Hold fast what is good. Abstain from every form of evil. Yan, test everything kasi in connection with prophecies, di ba? Sabi nga dyan, do not despise prophecies but test everything. At syempre, yung pagiging mapanuri natin, ay ang batayan natin yan, ay ang Biblia. Hindi naman din pwede yung experience natin. Di ba? Na dapat, sabi nga, susuriin natin yung experience natin in light of the Word of God. Dahil yung Word of God pa rin naman ang authority. Yan ang magiging basihan natin. So, sinasabi rito, anyone who would claim that he is speaking prophetic utterances or preaching the Word of God sa ating kapanahunan, pakinggan natin at suriin natin. So, kumbaga, handa kang makinig. Yun ang sinasabing do not despise prophetic utterances or prophecies. Do not quench the spirit. Subalit, hindi quenching of the spirit, hindi despising prophetic utterances kung susuriin mo yung naipahayag. Yan.
ingat lang tayo, balansehin lang natin. Baka naman sa sobrang, dahil nga, sabi nyo, test everything. So, pag umattend tayo sa church or nakikinig tayo, 'di ba, ng isang sermon, nag-aabang ka. Iba naman po tawag doon, 'di ba? Yung inaabangan mo na lang Na magkamali. yung mali. Iba po 'yun. At iba naman po yung habang nakikinig ka, gusto mo kasi talagang matuto at talagang lalabas na lang, 'di ba? Kasi nga alam mo yan yung kapag ka talagang sabi ko nga again, if we know the word of God, para kami strainer, 'di ba? Alam mo agad na hindi, mali doon may mali yung sinabi niya. Pero hindi mo hinahanap, hindi mo inaabangan. Okay? Yung attitude ng pagiging kritiko ay yun ang iwasan natin. Pero to have a critical mind, okay naman yun. Iba yung pagiging, kasi usually negative ang dating ng critical No? Iba ho yung naghahanap ng mali sa nagsusuri. Binabalanse natin. Oo, yun ang ating dapat tanda. Kumbaga, dapat maging discriminating tayo in a positive sense. Kasi pag sinabing discrimination, parang negative, namimili ka, parang nagtatangi ka. Pero ang ibig sabihin lang naman ng discriminate, to make a clear distinction. Yan ang ating tatandaan. Na ito, tama, ito, mali. At hindi ho kasalanan kung sasabihin mo mali ang isang bagay. Diba? At sabi nga, yung salitang discernment, pag tiningnan natin sa Griego, is to make a distinction. Yun, yung kaya nga synonym ng discrimination ang discernment. So dapat tayong maging mapanuri. We draw a clear contrast between truth and error, right and wrong. Yun ang ibig sabihin ng discrimination or discerning or discernment. Kasi Pastor Eric, dito sa salitang test, 'di ba? Yung test everything do sa verse 21. Sabi nga ng Greek English lexicon, to make a critical, ang ginamit niya yung word na critical, to make a critical examination of something, to determine yung genuineness nung something na yun, kung anumang bagay yung tinetest mo. Yan, ang sa Greek ay ito'y utos. So pag hindi tayo nagtetest, sumusuway tayo sa utos ng Diyos. It's in the imperative. Imperative. Oo. And it's active. In the present active. Ibig sabihin, it has to be our lifestyle. Hindi ito yung minsan magsusuri ka, minsan hindi. Kasi isa rin problema, Pastor Erwin, ay yung mga tao nagsusuri, pero hindi consistent. Yung kumbaga, yung katulad ng rules of interpretation, talaga namang mahalagang i-check ang context. Pero may iba, nag-check lang ng context pag kailangan. Ibig sabihin, pag sa tingin nila ay kailangan nila pero hindi palagi. Tuloy, halo-halo yung kanyang paniniwala. Merong ayon sa konteksto, merong hindi. Kasi yun ang nakasanayan na kahulugan ng verse. Yan na nga ba yung yan na yung danger din, 'di ba? Nung nabanggit mo kanina, kung meron kang favorite, 'di ba? Na theologian, hindi mo na itetest kasi nga favorite mo Lunukin mo na lang lahat ng sinasabi. Pero I think doon ka nagtetest ka doon sa mga hindi mo favorite, 'di ba? Pero parang yung yun favorite lagi. mo, hindi mo tinitest. Hindi na. Yung mga hindi mo gusto, 'di ba? Na medyo kontra doon sa sinasabi ng mga favorite na theologian mo, hindi mo na tinetest, hindi mo rin tinitignan na baka naman tama sila. 'Di ba? Kung hindi, ito na lang ang tama. May problema tayo kapag gano'n. Kaya kahit tayo sinasabihan natin sarili natin dito, Pastor Eric, 'di ba? Na hindi naman lahat ng sinabi nung kunyari, alam mo na magkaiba kami talaga ng theological persuasion. So ibig sabihin, hindi, lahat ng sinabi ng mga theologian na yan, mali. Hindi rin naman tama yun na sabihin natin. Hindi tama na sasabihin mo palagi siyang mali. Hindi rin tama na sasabihin mo palaging tama. Tama. Yung mga favorite mo naman, di ba? Hindi rin naman. Pwede rin naman tayo magbasa, di ba? Kahit na hindi tayo belong do sa, or hindi tayo mostly agree do sa theological persuasion, pwede naman may sinasabi rin tama yun Kaya nga minsan, di ba, na-i-quote din natin. Kaya iba, naguguluhan Ano ba talaga? Hindi mo pwedeng, alam niyo po, pag nag-quote ang isa, kasi kesa naman ma-plagiarize ka, di ba? Inangkin mo na hindi naman sa'yo. Kasi nabasa mo, tama na may sinasabi.
Sabi nga, truth is truth, di ba? Kung sino man yung nagsalita niyan, kapag katotohanan yan, yan ay katotohanan. Pero gusto natin linawin, kung may kinukol tayo, hindi ibig sabihin lahat ng kanyang tinuro, Yes. sang-ayon Agree tayo. na. Doon sa Mhm. point na yun, sang-ayon tayo. Yun ang ating dapat linawin. Mhm. Actually, sabi rito, it's an imperative, utos siya. Tapos, it's in the present tense, gawin nating lifestyle, habit, ang pagsusuri, pagsubok, at yung dito active eh. Mhm. Pag sinabing active sa Greek, ikaw may pananagutan. Hindi gagawin ng iba para sa'yo. Ikaw ang gagawa nun. Mhm. To test or examine everything. Mhm. At Doer of the action, sabi nga Oo. sa grammar, yung verb, ikaw ang doer dyan. Sa Greek, evaluate everything. Yun ang sinabi dyan. Evaluate everything. I think sa isang translation, evaluate or examine everything carefully. Kasi yun naman ang dapat gawin, no? Hindi ito something na haphazard o bara-bara. Basta-basta. Kasi yung salitang ginamit dito sa examine or test, Pastor Erwin, ay sabi nga ng isang author, it refers to the process of testing something to reveal its genuineness, such as in testing of precious metals. Paul is urging believers to scrutinize everything they hear to see that it is genuine, to distinguish between the true and the false, to separate the good from the evil. So yun daw ang utos na examine everything carefully. Mhm. Yan. Gamit din yan, di ba? Ang pwede ring approve sa ibang translations or sa ibang yung meaning kasi rin ng test dyan ay approve. So, kumbaga, kung tama siya, di ba? Di tama, i-approve. Or diyan mo rin makikita on the negative, kung worthless naman yung napakinggan mo. Kaya sabi mo nga, sa iyo ko ito narinig, Pastor Eric, na kapag nakikinig ka, para kang kumakain ng isda. Siyempre, kakainin mo yung laman. Kung yung tinik, itapon mo yun. Hindi mo na kailangan Kain laman, tapon kainin buto. yun. Oo, alam nga namang lunukin mo rin yun. So, ganun yung parang pag-test Di ba? Alam mo kung ano yung kakainin mo at alam mo kung ano yung itatapon mo. Yung nga yung sinabi rito sa 1 Thessalonians, sabi, test everything. Hold fast what is good. Abstain from every form of evil. Alam mo, Pastor Erwin, itong Greek na sinabing hold fast or cling to what is good, pag tiningnan natin sa Greek, no, ay continue to follow, continue to hold fast, continue to cling, keep on clinging. No, kasi ano rin to it's a command, it's in the present tense, it's in the active voice. So makikita natin dito na continue to believe. Yan ang sinasabi diyan na yung sa pag-hold fast to what is good. Yan ang kinakailangan, to embrace something na kapag nakita mo na yun nga yung totoo, yakapin mo. Huwag mo nang pakawalan. At ang ano niyan, ang isa pang kumbaga magandang salita dito, bukod sa hold fast, test everything, hold fast, itong abstain, Pastor Eric. Kasi ngayon tinignan ko, it's in the middle voice naman. Alam mo sa Greek lang naman merong ganyang middle voice, 'di ba? Active, passive, and then middle voice. Kasi nung napag-aralan ko, Pastor Eric, correct me if I'm wrong, ang middle voice, ikaw yung gumawa, ikaw rin yung recipient. Sabi nga ng teacher ko diyan, parang ano yan although hindi tayo masyado naglalaro yung larong baseball. 'Di ba kapag tinira mo yung bola, binato, tinira yung bola, tatakbo ka Kailangan makarating ka doon sa base. Ikaw yung tumakbo, nakarating ka sa base, save ka, 'di ba? Kumaga hindi ka out. Parang ganun yung middle voice daw na ikaw yung gumawa, ikaw rin yung makikinabang. So, nung binabasa ko to, tama nga naman, 'di ba? Hold fast to what is good, abstain from every form of evil. Ikaw rin yung makikinabang dun kung you will shun away evil, di ba syempre, ikaw rin yung, naliligtas mo rin yung sarili mo sa kapahamakan kapag you abstain from evil. So yun yung emphasis
ng tinatawag na middle voice sa Griego. Parang ganito Kung yung sabi pinapaliwanag dyan. yan. Parang ganito yung active voice, I hit the ball. Di ba? Ikaw yung mag-initiate, Yan, active. doer of the action. Passive, the ball hit me. Mhm. Okay. Yan. Yung middle, Recipient. kumbaga, ang sinasabi, the ball hits itself. Mhm. Yan ang sinasabi Kasi sa ikaw lahat middle. Oo. Yan. Pero ang ano dyan ay pag tiningnan natin, kapag pinanghawakan mo ang katotohanan, ay, kumbaga, ang kabaliktaran nun, tatalikuran mo yung kasamaan. Mhm. No? Mhm. Yun ang ating dapat tandaan dyan. Yung mga kain laman, tapon buto. Pero dapat, tingnan mo muna, isda ba yung kinakain mo? Mhm. Kaya test. No? Dapat pang kainin mo. Baka mamaya Laso niyan. alam mo, merong isang Yung isda. nakakalasong isda. Di ba? Yung butete na Yeah. tinatawag. Mhm. Although nakakain yun, kung tama ang pagkakakatay mo. Kaya nga sa Japan, actually, yung titang na, if I'm not mistaken, yung puffer fish. No? Mhm. Ano yan, Lobo. may training para maging sa pagkatay mo, hindi mo madali yung mga poisonous glands. Mhm. Para hindi humalo yung lason. Kasi dito sa Pilipinas, nakakabalita tayo ng mga kumain ng isdang butete na matay na lason. Mamamatay. Mhm. Diba? At kaya sa Japan, merong lisensya yan eh. Mhm. Diba? At Kung sino yung magkakatay, yung maglilinis. oo, hindi pwedeng kung sino-sino lang. Yun naman ang dapat gawin. No, so, Mhm. ang point doon is, kung ano lang yung dapat na kunin, yun lang ang kukunin mo. Of course, siyempre, may mga, sabi nga, meron at meron makikitang mali. Kasi hindi naman tayo infallible eh. So, kung halimbawa, may nakita kang mali, hindi naman necessarily false teacher agad eh. Mhm. Pwedeng nagkamali, honest mistake. Mhm. Di ba? At unless ito ay patungkol sa tinatawag nating principle na ipaglingkod na natin, unless sumasalungat ito Essentials. sa essentials of the faith, maaari nating unawain dahil kahit tayo ay nagkakamali. Hindi katwiran yun na hindi maging maingat, pero dapat may ganun tayo acknowledgement na pwedeng magkamali, kaya nga dapat nagsusuri. Mhm. Kasi ako, Pastor Eric, simula ako ng sabi natin, full-time pastor in 2010. Diba? From 2010, siguro hanggang 2015, 2016, 2017, may mga tinuturo ako noon. Sa persuasion, hindi naman sa principle, diba? Matters of persuasion na ngayon, kapag tinuro ko ulit yung isang passage, iba na kaysa doon sa tinuturo ko noon. Although noon, hindi pa naman kasi talaga naka-record. Kasi ngayon, naka-record na, di ba? At naka-livestream. Gawa ng pandemic, naka-livestream. So, automatic recorded na. Noon, hindi. Kung babalikan ko yun, di ba, maaaring yung iba magtanong, Pastor, ba't sabi mo noon ganito? Ngayon, iba. Yun yung sinasabi natin, pwede akong kamali, di ba? Kamali ako noon sa persuasion ko sa bagay na yon, sa text na yon, mali ako, di ba? Ngayon, ito na ngayon yung tinuturo ko. So, talagang aaminin din naman natin na pwede. At kasama rin po naman po ng growth yan. Pati po sa theology ay nag-grow din naman tayo dyan habang sabi nga lumalalim din tayo sa pagkakaalam ng salita ng Diyos ay kasama yung pag-grow at yung pag-amin din na mukhang mali yung intindi ko dati. At pwede mo naman sabihin niya sa pulpito Dati ito pagkakaintindi ko sa verse na yan, pero nung ni-research ko, nung inaral ko pa, ay ganito pala ibig sabihin yan. Yan. Doon nga sa readings natin, sa mga subjects natin sa Grace School of Theology, sa ating DMIN, ewan ko, Pastor Erwin, kung naranasan mo na pag nagbabasa ka, ay, mali pala paliwanag ko. Ganito pala yun. Di ba? Marami kang tawag namin doon. Aha moment. May karanasan ka rin ganun, di ba? Yes, actually, kaya ngayon, kakatapos ko lang, pinreach ko yung, kasi tungkol doon sa confession of sin, di ba? Sa 1 John. Talagang nilino ko na, una, akala ko yung 1 John, tawag natin nun, parang isa test of relationship. Malaman mo kung ligtas ka o hindi. Di ba? Ngayon nakita ko, hindi pala. Kasi nga naman, paulit-ulit nga si John eh. Sa first chapter pa lang, koinonia. Hindi naman relationship, fellowship ang pinag-uusapan. Kumbaga, intimacy with the Lord. Hindi naman hindi niya gustong, kumbaga, pagdudahin ka. Ang gusto niyang tingnan mo ay yung paglakad mo sa ating walk of faith.
kesa doon sa iyong kaligtasan. So Kumbaga, ngayon nung pag sinabi mo tinatama ko. relationship, ay kung Kaligtasan. itong taong ito, Kristiyano o hindi. Di ba? Pero Ayan. kumbaga, ay wala itong kinalaman doon. It is not a salvation verse. Issue. Yung 1 John 1:9, yung if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from our unrighteousness. Kundi, it has to do with fellowship. At alam natin na bilang Kristiyano, pinakita ko rin doon na we need to be humble enough to admit na tayo rin namang mga Kristiyano ay nakakasala pa rin. Hindi natin pwedeng sabihin parang wala na, di ba? Para bang mas malinis ka kaysa sa kapwa mo. Ay, hindi po pwede yun. Kasi take note. Kaya ko rin, yun, diniin ko rin na ang pronoun doon, we, kasama si Apostle John yun, doon sa sumulat. If we so, confess our hindi niya sins. ine-excuse sarili niya. So, hindi tayo pwedeng kumbaga, parang mas mataas ka sa iba. Kasi nga, ano yun di ba kailangan we need to humble ourselves pa rin. Hindi porket Christian ka, para bang mas mataas na uri ka na ng tao. Pareho pa rin tayong sinner. Ang pagkakaiba lang natin, we're saved by grace. So, para maiwasan. At yun yung natutunan naman natin kay Dr. Kyle D. Roberts. Diba? Na talaga about prayer should make us humble. Ayan. At doon nga sa sinabi mo, no, Pastor, no, yung linawin lang natin bago tayo mag-move on. Pag sinabi namang fellowship, pakikitungo. Parang ganito, si Toby at si Kyla, anak mo yan. At palagay ko naman may pagkakataon na may nagagawang pagkakamali yung anak mo. May pinagmanahan May kakulitan, di ba? Oo. Ngayon, hindi porki nagkamali yung anak mo, nagkasala, sabihin na natin. Hindi ko na anak. Oo. Kasi yung relationship, iba sa fellowship. Yes. Ang fellowship, pakikitungo, naranasan mo ba yung may nagawang pagkakamali anak mo talagang umiiwas? Kumbaga, hindi kayo magkikibuan. Oo. Kumbaga, at for a day, di ba, lumipas yung isang gabi, di ba, kinabukasan na lang kayo nag-usap. Nangyayari yan. At alam natin bilang Pilipino rin, di ba? Sa family ng Filipino, ano yan kasama yan. Alam natin, merong mga, it takes weeks, years, di ba? Yung mga magulang at anak bago magkasundo ulit, bago magkabate o bago magkaroon ng kapatawaran. Di ba? At alam natin, hindi naman nagbago yung relationship bilang magulang at anak. Pero wala yung fellowship, yung pakikitungo, yung intimacy nila, kaya nga hindi nag-uusap Diba? At likas din yan sa mga Filipino families na isa rin sa mga tinitignan ko rin, diba, na yan din ang kultura din natin. Kapag ka talaga namang nasaktan, minsan ay ang tagal diba? Na bago magkaroon ng kapatawaran. Kaya naman napakagandang tignan na kapag nagkaroon na, kapag nagkasundo ulit yung magulang at anak. Yun ay isang napakahalagang distinction na dapat nating tandaan pa nag-aaral tayo ng Biblia. Yes. Ito pang verse na ito, ang pinag-uusapan ay relationship o ito ba ang pinag-uusapan ay fellowship. Na Pastor Erwin, pagdating sa discernment, mahalaga na marunong tayo ng hermeneutics o Bible interpretation, rules o Bible interpretation. Pero merong sinasabi rito sa Hebrews chapter 5 na malaking bagay din sa discernment kung gusto nating maging mapanuri. Ang sabi rito sa Hebrews chapter 5 verse 12, no, ay ako dati pagkakaintindi ko dito, na pag-usapan natin 'yan na may kausap dito Christian at hindi Christian. Pero doon nga sa pag-aaral natin sa Hebrews sa ating Dimin course, ako'y na-convinced, no, na ang kausap dito ay mga mananampalataya. At ang sabi ito, Hebrews 5:12, for though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness since he is a child. But, take note, solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. So, kasama sa discernment, yung application. Na kaya pala tayo ay hindi rin nagiging mapanuri kasi hindi tayo lumalago sa ating karakter, sa ating pagkakakilala,
At kumbaga ay hanggang head knowledge lang tayo. Mhm. Sabi rito, trained by constant practice Practice. to Mhm. distinguish good from evil. So mahalaga din po yung application. Yes. Kumbaga, obedience is the key. Sabi Mhm. nga. Kasi, ang ano dyan, di ba, yung from verse 13 to 14, yung but, di ba, kumbaga, kinokontrast yung child at yung matured. Mhm. Kumbaga, sa pananampalataya, di ba, ang pinag-uusapan dito. So, itong mga nag-mature na ito, alam natin na nandun yung, yung constant practice eh. Alam nila na kailangan i-apply. Itong mga natututunan nila sa salita ng Diyos ay kailangang i-apply. And by doing so, alam nila, nadidistinguish na ngayon nila yung good at evil sa life nila. At patuloy yung kanilang paglago. So, yan ang key eh. Kung talagang gusto nating mag-mature sa ating pananampalataya. At yan naman talagang goal natin eh. Christ-likeness. To grow in Christ-likeness. Na mag-mature tayo sa ating pananampalataya. Sabi dyan, di ba? Trained by constant practice. Of Obedience. Of course, meron ding angulo dito, Pastor Erwin, na ang sinasabi rito ay yung sinanay mo sarili mo maging mapanuri. No? Mhm, Pero mhm. hindi natin mayaalis na kasama doon ang application. Kasi, di ba, sabi sa John chapter 7, verse 17, if anyone's will is to do God's will, he will know whether the teaching is from God or whether I am speaking on my authority, sabi ni Lord. So, if anyone's will is to do God's will, he will know whether the teaching is from God. So, doon natin makikita na mahalaga din yung obedience upang tayo'y maging discerning. Mhm. Kasi, alam nyo, palagi ko sinasabi sa dulo, di ba? Ang katotohanang nagpapalaya, katotohanan ay sinasagawa. At dahil nga, kumbaga, hanggat hindi mo isinasagawa, hindi mo siya naiintindihan talaga yung katotohanan. Yan. Kaya napakahalaga. 'Di ba? Hindi naman kailangan mamili ka eh, 'di ba? Yung knowledge or obedience. Pareho kailangan 'yan. Hindi naman po kailangan pagpilian 'yan. Hindi kailangan po pagsabungin. 'yan. Yan, ho. Kailangan natin 'yan, lalong-lalo na bilang mananampalataya ay knowledge. And then i-apply mo. 'Di ba? Yung knowledge na 'yan. Tawag ng iba wisdom daw yung kapag in-apply na. Kaya raw yung knowledge and wisdom. And para sa akin, Pastor Eric, paano nga ba yung hermeneutics? Ang lagi ko lang po tinatandaan para ako sa personal study ko rin. At unang-una yung context, napakahalaga po niyan. Intindihin niyo po yung binabasa niyo dahil bawat verse po nakapaloob yan sa isang paragraph. So wag niyo pong iiwanan lang or memorize niyo lang kasi. Nasa isang chapter. Kasi ang danger sa atin dahil nga memorize na ay hindi mo na ngayon tinitignan kung ano nga ba talaga ang kaya ikaw yung nagbibigay na lang ng pakahulugan eh. So maganda po, balikan ninyo yung verse na memorize ninyo and then tingnan ninyo, 'di ba, yung paragraph or yung buong chapter or yung buong libro na, 'di ba, kung saan niyo yung binabasa para makita ninyo na saan ba nanggagaling yung author. Bakit niya sinabi yan? At from there, pag nakita na natin yung konteksto sa panahon nila, panahon ng author, hinahanap ko ngayon yung content. Ano nga ba yung lesson na sinasabi dito na pwede ko pang dalhin ngayon? Hindi lang ito totoo nung panahon nila, yung lesson na yan, kundi hanggang ngayon ay totoo pa rin. Then from context, content, punta na ako, yun yung tinatawag nating application, yung contemporary significance. Ano ngayon sa akin ito? Paano ko ito isa sa buhay? Itong lesson na napulot ko out of this verse. Ano na ngayon yung lesson nito? Ano ngayon yung mga application nito? Ano ngayon yung action steps ko? Diba? Sa obedience. Dahil I know, kapag ginawa ko na yan, nandun yung change. Doon na nagsisimula ngayon yung transformation na goal natin, Christ-likeness. So, context, content, at saka contemporary significance. Ang sa akin, nung ganyan din yung tinuturo ko kapag nagtuturo ako ng Bible interpretation. Ang sinasabi sa atin, di ba? Una yung time-bound. Anong sinabi? What does it say? No, yung text. Ano bang sinabi? Noon doon. Kasi minsan, tumatalong kagad tayo sa kahulugan, yung anong ibig sabihin, hindi mo muna tinitingnan. Anong sinabi? So, ano muna yung sinabi? So, nandiyan nga sa journalist
who, what, when, where, why, and how. Sino nagsalita, sinong kausap, ano yung sinabi. So, time-bound. Ito yung mensahe noon. Mhm. Katapos, hahanapin natin titawag na timeless principle. Mhm. No, yung sisabing content na hindi siya tali sa panahon na yun, kundi it transcends time. Na applicable siya sa bawat panahon. Kumbaga, hindi siya tali sa isang panahon lang. At pagkatapos noon, so time-bound, timeless, and then papasok ka sa timely. Mhm. Yun naman ang, di ba, kumbaga, time-bound, anong sinabi? Timeless, anong ibig sabihin? Mhm. Wag muna doon sa, anong ibig sabihin nito sa akin? Diyan nga yung madalas yung ICGCs eh. Mhm. Di ba? Katapos, timeless muna. Tingnan mo, anong kahulugan? And then, papasok yung timely. Ano ngayon ang kahulugan nito sa akin? So, what does it say? What does it mean? And then, saka ka papasok sa what does it mean to me? O sa iba naman ay OIA. No, sa iyo, CCC. Sa akin, puro T. Di ba? Time-bound, timeless, timely. Sa iyo naman ay context, content, at contemporary significance. Sa kanila naman, observation, interpretation, application. Mhm. Yan naman ang dapat na proseso ng pag-aaral natin ng Biblia. Walang shortcut. Wag ka agad tatalon dun sa anong ibig sabihin nito sa akin. Kasi may iba sabi, babasahin mo na lang eh. Meron pa bang ibang paliwanag dyan? Well, sabi nga nila, the act of reading by itself is an interpretation. Siyempre, may pinagugutan ka kahulugan ng salita eh. So, dapat aware ka na yung pagkakagamit ng salitang yun talaga ang gustong gamit o pagkakagamit nung sumulat. Mhm. Kaya mahalaga, 'di ba? Sabi mo nga sa Tagalog, yung noon at doon muna. Doon ka muna. Kasi mo lang, 'di ba? Panahon ni Paul, lalo na pag Old Testament, mas aatras ka pa, 'di ba? Sa panahon nila, paano ba 'yan? Kaya may mga tools naman sa ating pong mga kapasturan, 'di ba? Ay kailangan talaga tayo. Kasama 'yun eh. We need to invest, 'di ba? We need to equip ourselves. May mga tools naman na pwede para mabalikan natin yung mga kultura nila noon para maintindihan natin kung ano yung nangyayari sa kanila noon. And then, yun nga, yung timeless principles na o yung content na bago tayo pumunta doon sa, sabi mo nga, yung, sa Tagalog yan, di ba? Yung ngayon dito. Then Oo, and ngayon, there, here and now. Pero may gitna yan. Yun yung content or yung timeless principles natin or yung interpretation sa iba. Yun yung gitna bago tayo pumunta doon sa ngayon, panahon natin ngayon. Kaya yun ang kapag may nakita kang utos, maganda, intindi mo mabuti yung utos. Katapos, kasi example, although siguro mas madidetali natin sa ibang pagkakataon, pag binasa mo yung 1 Corinthians 11, talagang iniutos doon na ang babae dapat magsuot ng head covering o belo. Belo. Ngayon, ang problema, may iba talon agad sa contemporary o timely. So dapat magbelo ang babae. Diba? Belo na sila. Oo. Or may iba naman na paikot-ikot na paliwanag at sasabihin, kaya hindi dapat nagpapagupit ang babae, dapat mahaba buhok. Pero ano muna yung sinabi? Una, yung bang utos doon ay huwag magpagupit ang babae o dapat ba ang babae magsuot ng belo? At sa aking pag-aaral doon, ang iniutos, ang babae dapat magsuot ng head covering. Yun yung time-bound na sinabi doon sa 1 Corinthians 11. Pero ano yung timeless principle? Pag inaral natin, tinawag yun na symbol of authority. So, ang sinasabi doon, ang babae ay dapat manamit na magpapakita ng kanyang pagpapasakop sa kanyang asawa. Actually, sabi ko nga doon sa paper ko dyan sa Greek 3 na sa 1 Corinthians 11, na ito yung justification ng dress code sa church. Pero yun ay application na. So, ang point lang doon is, una, dapat ang babae ay dapat yung kanyang pananamit talagang kita ang kanyang pagkababae. Ibig sabihin, yung femininity. Hindi siya mapagkakamalang lalaki.
Mhm. Diba? At yung lalaki, kung manamit, hindi siya mapagkakamal ng babae. Kita yung kanyang pagkalalaki sa kanyang pananamit. Diba? Mhm. So, yun yung timeless principle. So, ngayon, ano ngayon ang application? Timely. Sabi ko nga, it could be a good basis for dress code. Dress code na dapat sa church Mhm. ay may dress code. Hindi ko ano-ano lang sinusuot natin. Ngayon, Mhm. kung siyempre titingnan mo na yung kultura natin ngayon, kung yung Mhm. pantalon ba ay sakop noon, kasi sa Mhm. ibang bayan, sa kultura nila, madali lang yun eh. Sa kanila talaga may belo eh. Mhm. Sa atin, pag nagsuot ng belo, hindi na pagpapakita ng pagpapasakop yan eh. Yun ay Mhm. pagiging manang Mhm. o masyadong conservative. Kaya masalimuot ang application. Dapat, una, malinaw yung basis. Nakita mo yung time-bound, tapos yung timeless, tapos Mhm. yung tinatawag na timely. Timely. Yan. O yung tinatawag na context, content, contemporary significance. Para po, tayo po ay hindi magkamali sa ating Mhm. pong pag-intindi at pagsasagawa ng salita ng Diyos. Ayan, Pastor Eric, at ito ay sinasabi namin, hindi po ito para sa mga nagpapastor lamang, kundi para sa lahat ng mananampalataya. Tayo po ay may responsibility o obligasyon na pag-aralan ang salita ng Diyos. At sa mga mangangaral, kapag tayo naghahanda ng sermon, hindi lang yung anumang kahulugan. Kasi minsan nauubos ang oras lang natin sa kahulugan eh. Mhm. Pero hindi natin nakikita ano ang kabuluhan. Anong kinalaman sa atin to? Kumbaga, sa ating pangangaral, imagine din natin, sabi nga ni Don Sunukian sa Introduction to Biblical Preaching, how does it look like in the life of your listeners? Kasama yun sa preparation. Kaya pag nangaral ka, i-connect mo yun. Hindi pwedeng doon ka lang sa context. Hindi pwedeng hanggang doon ka lang sa content. Masasabing kumpleto yung pagtuturo mo kung napunta ka sa contemporary significance. Mhm. Hindi pwedeng ano lang, 'di ba? Lahat kailangan ay naroon bilang bilang mangangaral. At trabaho po natin naman 'yan. 'Di ba, na makita ang panahon ng yung mga authors ng Biblia, makita yung lesson, at syempre, wag nating kakalimutan yung application. Yan. At hindi ka tatalo sa application. Wag mo i-shortcut. Wag agad yes, walang shortcut. Kasi pag shortcut natin, short circuit ang pag-iintindi natin sa Biblia. Pero yung nga gusto mo talaga maintindihan ng Biblia, hindi lamang sa alam mo yung rules of interpretation at ina-apply mo, kundi nandun din yung application. Kasi sabi nga sa John 8:31, Jesus said to the Jews who had believed Him, if you abide in my word, if you follow, if you obey my word, you are truly my disciples, you're truly my followers. And, sa kapapasok or sa NIV, then you will know the truth. And the truth will set you free. So, kasama sa pagiging discerning, hindi lang yung marunong tayo magsuri ng narinig nating katuruan, kundi marunong din tayo magsagawa ng ating narinig para, kumbaga, ay hindi maging hadlang ang ating disobedience sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi kapag tayo namumuhay ng disobedient, nagiging hadlang yun sa tamang pag-unawa, iniiwasan mo yung sasapul sa iyo sa ating pag-aaral. Marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito po sa Expositors Edition. Huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe sa amin pong YouTube channel na Expositors Edition o mag-follow sa Facebook o sa Spotify. At kung kayo po ay nag-subscribe sa YouTube, pakihito ang notification bell para wala po kayong ma-miss na amin pong episode. At kung kayo napagpala, paki-like, paki-share sa inyong mga mahal sa buhay. Ayan, ang Expositors Edition ay mapapakinggan din po sa Bicol Region. Diyan nga po sa CARE 104.3 DWAY FM. At maging sa Mindanao Region sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Ako naman po si Pastor Erwin Amador na nagsasabi po sa inyong be intentional in studying the Word of God
then be intimate with the God of the Word.